Parod pala ako kanina. Gusto ko i-share sa inyo. Pag nag-head check ka, tayo ka sa likod, kumakabig yung ano mo, yung motor mo, lumilipat ka ng lane ng konti. Sa atin, naranasan minsan yun pagka ganun. Tapos yung tip niya, pagka mag-head check ka, tayo lang, bitawan mo yung manubela. Hindi dalawa, isang kamay lang. Isang kamay lang yung bibitawan mo. Para pag lumingon ka, halimbawa kanan, halimbawa kaliwa, ganito. Pag nag-check tayo ng ganyan, lumiliko siya ng konti. So kung mag-check, bitawan mo, tsaka ka lumingon. Lagay mo lang yung kamay mo sa bewang mo or sa legs. Ganoon din sa kanan. Pero kasi, sa akin lang to natutunan ako sa Honda. Kung ano kasi tinuro doon, yun yung nagiging base ng ano ko, pag-ride ko, riding style ko. Ang head check kasi, ang pagkakaintindi ko hindi ako sure dito hindi mo tinitignan yung nasa likod. Kasi yung nasa likod, titignan mo sa side mirror. Dito, tinitignan mo lang sa head check yung blind spot. So yung parang halos lagpasan ng konti sa tabi mo. Yun yung intindi ko So kaya konti lang. So sinasabi ko ba na mali yung video niya na naparoon natin sa Reels? Hindi, kasi sabi ko nga nangyayari din sa atin yun. Minsan side mirror, minsan sa head check. Hindi ko usually sa ano yun pagka yung sine-check mo, yung nasa kabilang lane, tinitignan mo yung nasa likod na nasa kabilang lane, hindi yung directly sa likod. Kasi kapag mali yung setup ng side mirror mo, yung nasa kabilang lane, nasa likod, di mo na makikita, di ba? Pero sa atin naman kita yan So mali nga ba? Hindi naman, tingin ko tama pa rin yun. Tsaka kasi may natutunan tayo sa video na yun. Pag mag-head check ka, bibitawan mo yung side na mag-head check ka, para hindi walang epekto sa input mo sa manubela. So okay yun. Pero kasi sinasabi ko lang, ang head check para sa akin yung ano lang, blind spot lang. So sa expressway, kung tumatakbo ka ng 100 pataas na, tapos malakas yung hangin, pag nag-head check ka, ang hirap na ibalik ng ulo mo. So ito yung dahilan nun. Itong side mirror, itong maliit na side mirror natin, nakita ko lang yan. Ewan ko nakakwento ko na sa ibang videos natin, pero na ano yan binili ko yan para doon sa lumang motor natin, yung isa, yung 150. So sobrang tagal ko na binili yan, hindi ko lang siya na nakabit. Tapos nakita ko lang ito siya nung uli. Kinabit ko na dito, sayang So may purpose din naman siya. Laking bagay din tulong niya. Nakatutok yan sa sa halos katabi ko. Hindi yung hindi nakita na side mirror, talagang blind spot talaga yan. So sa expressway, hindi na ako nag-head check pag mabilis yung takbo. Pero pag ganito, nag-head check pa din ako. Kasi pag nag-head check ka nga sa expressway, kakabahan ka kasi hindi naman matagal. Pero pag yung binalik mo yung ulo mo pagtapos mo mag-head check, pinipigilan ng hangin. So parang may pakiramdam ka na kinakabahan ka kasi hindi mo may balik yung ulo mo kaagad. Pero kung totoo sa'yo, mabilis lang naman yun. Pinipigilan lang yung ulo mo. So ayoko yung pakiramdam na yun. So pagka expressway, mabilis na yung takbo ko, dyan lang ako natingin. Para kung mag-change lane ako, hindi kita na side mirror ko, kikita ko siya dyan. Effective yan, effective. Ayun, yun yung napanood natin. Effective pa rin yung tinuturo niya. Kasi nga may input ka sa manubela mo Pagka lumilingon ka ng malayo, yung tinitignan mo talaga yung pinakalikod. Minsan, kasi hindi ko talaga ma-explain kung yung sa akin, yung ginagawa ko, kung bakit ako tumitingin sa likod, o kaya bakit hindi sa side mirror. Pero kadalasan naman side mirror. Hindi ko alam, tingin ko pagka halimbawa yung exit ng ng NAIA X, yun, maganda example yun. Kasi nasabi ko, hindi kita ng side mirror yan pagka galing dyan sa taas. So kailangan mo talaga i-head check kan. Buti nakakuha tayo ng maganda example. Yun, doon pala. Doon tayo nag-head check ng todo. Titignan talaga natin yung pinakalikod. Since siya, galing sa taas, tapos hindi siya katapat ng lane natin. Nasa right side na siya. So yun. So may mga case talaga na kailangan mo i-head check talaga. So kailangan mo bitawan yung isang manubela. Ide-demo ko sana, so wag na, delikado Ang dami kasi sasakyan kanina doon sa C5 Link. Pero kung kayo nag-head check kayo, walang input sa manubela, okay lang yun.
Ibig sabihin, flexible yung balikat niyang ganyan. Okay. Tapos na tayo sa mga expressway. Ayoko yung gantong kalsada eh. May pakiramdam doon ako makabig eh. Sumusunod ka rin sa linya. Ngayon, head check. Nag-head check pa rin tayo. Yan naman pala ako isang dahilan kung bakit tayo nag-head check ng malayo. Minsan kasi pagka puyat kasi tagal ko tumingin sa side mirror, parang tagal ko ma-pick up yung information. Parang imbis na split second lang ako nakatingin, parang nagiging 1 second bago ko maintindihan kung ano nangyayari. Pagka puyat. Kaya yun, hindi ko ginagamit masyado yan pagka lumilingon talaga ako, para mas mabilis ko maintindihan kung ano nangyayari sa likod. Pero dapat talaga yan talaga ginagamit. Kasi yung halimbawa split second ka nakalingon, sa split second di mawawala yung vision mo sa unahan. Pero normal lang naman yun. Pero kakabahan ka pag biglang pumreno na sa unahan mo, tapos sakto sa head check mo. Yun lang, yun na yung naging topic natin. Buti meron. Pero yung head check kasi personal preference yun, kayo nang bahala. So sabi ko lang yung nasa isip ko lang, yung sa tingin ko lang. Hindi ko sinasabi na yun yung sundin nyo. Pero kung hindi kayo nag-head check, maganda yun, alam nyo kung paano. Kasi yun nga, mabuti na yung alam mo gawin kahit hindi mo gawin, kaysa kailangan mong gawin pero hindi mo alam gawin. Or kailangan mo, ay hindi mo kailangan pero meron ka, or kailangan mo pero wala ka. Parang gano'n, tama ba sinabi ko? So parang gano'n, lagi ko yung naiisip. Basic na skills lang yun, pero malaking tulong yun minsan. Lalo na kung sumisingit-singit ka, change lane ng change lane. 360 awareness, kasama yun. Ayun, so pag traffic dito sa 101, dito natin tatapusin. Pero kung hindi, tuloy pa. Mukhang itutuloy pa natin kasi maluwag yun. Stoplight. Okay, so dito na tapusin yung traffic. Thank you ng matindi. Hanggang sa muli. Bye bye.